nandyan yung bawat isa sa atin, mga katabi natin. Amen po ba? Ba't yung iba may one seat apart? Ay. Ayan. So, alam niyo po ba, sa presence of God, dito talagang pinagbubuklod-buklod tayo ng Lord. Amen po? So, kung tutusin, no, marami tayong, kumbaga, sari-sari yung natin, yung differences natin, sari-sari yung natin, yung mga pinagkakaiba nga natin sa bawat isa. Sari-sari kumbaga, iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba tayo ng edad, iba-iba tayo ng ng nakaraan. Amen po ba? Iba-iba tayo ng itsura. Iba-iba tayo ng way, mamuhay, character. Amen? So kung tutusin, there's a lot of differences sa atin. Amen po ba? Pag tinignan mo yung katabi mo, kumbaga, walang 50% na parehas kayo. Tama po ba? Aside sa mga dancers natin, naka-uniform kasi sila. Ayan. Pero, aside from the clothes itself, diba sa atin, sa physical traits, although lahat tayo mukhang tao, pero, magkakaiba. Amen po ba? Kakaiba tayo ng itsura kasi gano'n tayo nilikha ng Diyos. Although nilikha tayo ang kalarawan niya, lahat tayo may mga different physical traits. Amen po? Yan. Pero dito, pinagsama-sama tayo ng Diyos to become one. Amen? Para daw maging isa sa Espiritu. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasi nasa month tayo ng November. Ang topic po natin ay one in Spirit. Tama po ba? One in Christ. Ayan. Sorry na. Hindi ko kasi masyadong, alam niyo po, short testimony, sa totoo lang, ayoko po talagang mag-speak. Nung na-assign ako dito, hindi ko siya talaga pinansin. Kasi, long story. Pero ganun talaga gumagawa ang kaaway, no? Binibigyan tayo ng dahilan para huminto. Amen po ba? Binibigyan tayo ng dahilan ng kaaway para magkawatak-watak. Pero alam nyo, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. Amen? So, to give you an insight, talaga pong emotional na naman ako. Aside actually sa dito sa pagka-assign nga sa akin bilang preacher, ayan, kasi marami akong mga naka-assign rin sa akin na topic sa School of Leaders. Ayan, so nung nakaraang Sunday talagang ko siya, medyo nabitawan ko siya dahil dun sa struggle. Kasi talagang ang kaaway aanuhin ka eh. Kumbaga i-corner ka para hindi mo magawa yung tungkulin mo sa Diyos. Amen ba? Kumbaga parang kunyari imaginein mo yung biglang may susugod sa yung may itak, tapos gustong putulin yung kamay mo. Amen? So ganun ang ginagawa ng kaaway sa atin. Again, we are one in Christ. Amen? Lahat tayo ay pinagkaisa. We are one body. At si Christ ang head. Amen? So pag tayo nawawala sa church, alam nyo, nagtatagumpay ang kaaway na putulin ka. Amen? Parang kung nandito ka po nung nakarang preaching ko, nagpakita ko ng picture ng mga puno. Amen? Kung mapapansin nyo po sa puno, di ba, may siya, isang malaking sanga, yung pinaka body ng puno. Tapos may mga branches. Tama po ba? So, sabi sa John 15, mamaya mapag-uusapan natin yon. Si Kristo ang puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Tayo yung mga branches. Amen? So, ang kaaway ang ginagawa, tinatanggal yung mga branches. Para, una sa lahat, hindi tayo mamunga. Pangalawa, anong mangyayari pag yung branch tinanggal mo sa puno? Mamatay ba agad? Matutuyo. Amen? At ending, mamamatay. Amen po ba? So, ganun ang ginagawa ng kaaway sa atin para, kumbaga, alisin tayo dun sa pagpapalang nagmumula sa Diyos, sa protection, alisin tayo dun sa magandang plano ng Diyos. Amen po? So again, we are the body of Christ. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Wala lang. Amen? Bawat isa sa atin, we are part of the body of Christ. Amen po ba? Alam nyo, ito yung nakakatuwa. Kasi sabi sa Bible, ang Lord napakayaman.
Ang Lord, si Jesus Christ, anak ng Diyos, 'di ba? King of Kings, Lord of Lords. Amen po ba? Pero minsan, no, feeling natin worthless tayo. Amen? Amen po ba? Imagine kung ikaw, part ka ng body of Christ, yung ulo ba, yun lang yung mayaman, tapos yung katawan mahirap? Hindi. Mayaman ang ulo, mayaman ang buong katawan. Amen po ba? Healthy ang head, healthy ang buong katawan. May halaga ang ulo, may halaga lahat ng parte ng katawan. Amen po? So as part of the body of Christ, kailangan hindi tayo nakakaramdam ng mga ganong pakiramdam. Amen? Ayan. So, pag-usapan muna natin yung body of Christ. Amen. Tayo po, alam nyo, ito yung isa sa na-realize ko na maling kaisipan. Kasi, syempre, namulat tayo na sinasabi natin, di ba? Yun nga, yung church, yun yung body of Christ. Amen? Kayo rin ba ganon? Yung mindset nyo, pag sinabing body of Christ, itong church na ito. Tayo nandito. Amen? Pero, ang tinutukoy pala na body of Christ, lahat ng Christians. Amen? Hindi lang tayo. Amen po ba? Kasi isa lang naman ang head, si Kristo lang. Isa lang naman si Kristo. Hindi naman kada church may sariling Kristo. Tama po ba? So lahat ng Christians ay part of the body of Christ. Amen? All Christians, followers, disciples of Christ, they are part of the body of Christ. Amen? Sabi sa Romans chapter 12, verse 4 hanggang 5. Romans chapter 12, verse 4 hanggang 5. Sabi dito, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Amen? Sunod dito, meron siyang kilalang Christian din mula sa ibang church. Pwede po ba taas kamay? Amen. Halos lahat. Amen po ba? So, yung kilala mo, yung kaibigan mo from other church, nakaka-relate ka ba sa kanya? Na parang connected kayo, parang may nagko-connect sa inyo. Amen po ba? Amen? Kasi daw, sabi dito sa verse, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Amen? At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ibig sabihin, interconnected pala tayo. Connected tayo kay Christ at connected tayo to each other. Tama po ba? Meron ba dito nakakita na yung kamay nakadikit sa ulo? Yung paa nakakonect sa ulo? Wala. Tama po ba? So just like our body, si Kristo ang ulo at tayo ay binubuo ng parts ng katawan. Amen po? So we are interconnected. Amen? Hindi magiging connected ang paa kung hindi yan dadaan sa bewang, kung hindi yan dadaan sa chest, kung hindi yan dadaan sa leeg. Tama po ba? Amen? So ganun po tayo nilalarawan na connected kay Kristo. We are connected in Christ. We are different parts and we are interconnected to each other. Nakukuha po ba natin? Amen po? So sabi dito, again, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, ganun din naman daw tayo. Amen? Marami tayo, hindi tayo lahat ba dito preacher? Lahat ba dito apostol? Lahat ba dito guro? Amen? Hindi, may kanya-kanya tayong part dito sa church. Amen? So katulad ng isang katawan, bawat parte mahalaga. Amen po? Alam nyo, kahit yung isang daliri mo na yan, kahit itong finger na ito, mahalaga to. Amen? Even nga yung kuko mo, mahalaga eh. Kasi yan yung nga yung nagpo-protect dito sa tip ng finger mo. Amen po ba? Yung bawat hair sa katawan natin. Alam nyo ba yung buhok sa ilong, nagpo-protect yan para hindi mapasukan yung ilong natin ng mga germs and viruses. Yun yung nag-filter out ng mga germs and viruses. Amen? So, pasensya na, sa science talk ako. Pero,
Amen? Ibig sabihin, lahat mahalaga. Amen? Kahit iniisip mo, ikaw taga-upo ka lang sa church, alam mo may nagagawa ka dito. Amen po ba? Amen. Lahat tayo dito may part sa body of Christ. Lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin. Amen po ba? Sabi naman sa John chapter 15 verse 5, ito na yun sa John 15:5, yung hinalin tulad nga tayo sa mga sanga. Sabi dito, sabi ni Jesus, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? Ang kamay po ba, pag pinutol mo yung kamay na yan, may magagawa pa ba yan? May sarili bang isip yan? Sasampalin ka ba yan pag tinanggal mo yan sa sarili mo? Gaganti ba yan pag ano siya, dun sa tumanggal sa kanya? Wala na yung magagawa. Amen po? Magagawa pa ba niya yung purpose niya? Kahit anong, di ba yung mga artist, ano nila, puhunan nila yung kamay. Tama po ba? Makakapag-drawing pa ba sila? Yung kamay na yan, pagputol na, makakapag-drawing pa ba mag-isa yan? Amen? Hindi na. At anong ending? Di ba? Ano pong ending pag naputol yung kamay? Ano yung mangyari sa kamay? Patay na. Amen po? Buhay pa yung body, pero yung naputol na kamay, patay na yon. Amen po ba? Amen. Ganun din tayo. Tayo, mga branches tayo. Amen. Consider tayo ng mga sanga. Amen po? So, ang branches, ang mga sanga, pag hindi na connected sa puno, wala nang halaga yun. Amen? Ang ending nun, itatapon at gagawin pang gatong. I mean, matutuyo, igagather, gagawin pang gatong. Or itatapon. Amen po ba? Amen? So alam niyo po, mararamdaman mo lang yung feeling of worthlessness pag wala ka sa Diyos. Pag hindi ka connected kay Christ. Alam niyo tayo, katulad ng sanga, pwedeng nandito ka, pero hindi ka connected. Pwedeng katulad ng sanga, nakadikit lang siya sa puno, pero connected ba? Amen po? Ito yung naging tanong ko sa sarili ko, ang tagal-tagal ko na nasa church, pero connected ba talaga ako kay Christ? Kasi alam nyo, pag ikaw, yung feeling mo, pag habang tumatagal, feeling mo, di ka lumalago, di ka namumunga, at ang nararamdaman mo, parang namamatay ka. Namamatay yung hope mo, namamatay yung relationship mo sa Lord, namamatay yung passion mo, baka hindi ka connected. Amen? Baka hindi ka na connected, baka natutuyot ka na, katulad po ng sanga. Amen po ba? Once in my life, actually hindi lang once, many times sa buhay ko naramdaman ko po yun. Amen. At salamat sa Lord kasi tuwing nararamdaman ko yun, pinaparealize siya sa akin. Amen po ba? Ay, ba yan? Medyo na-emotion talaga ako. Ayokong kasi puyat ako. Sakit sa ulo yun. Ayan. So, ano po, tayo, may mga times na napuputol tayo. Napuputol yung connection natin sa Lord. Amen po ba? And scientifically speaking, alam nyo, ang sanga na naputol, pwede pa yan kumonect ulit sa branch. Amen? Pwede nyo duktongin ulit yan, tapos basta it will heal itself, magko-connect yan. Amen po? Alam nyo, tayo rin, yun yung maganda. Habang buhay ka pa, amen, habang yung sanga na yan, buhay pa, may chance pa yan kumonect ulit sa puno. Amen? Yun po yung gustong iparealize sa atin ng Lord. And ito yung isa sa nakakatuwa na alam nyo, ito, na-reveal lang rin to nung nag-cell group kami, even sa akin. Talaga pag tayo, kahit na ikaw preacher ka, tinuturuan ka pa din ng Diyos. Amen? Even sa topic na ito. Kaya nga ayokong i-topic to eh. Kasi personal na may suntok talaga. So ibig sabihin, para sa akin talaga. And para sa atin, ang mga nakakapakinig nito. Amen po? So, yung topic namin sa cell group namin, may doon, yung sa prodigal son. Kasi yung prodigal son po, yung alibughang anak, umalis siya. Naglayas siya. Mayaman yung ama niya. So, kinuha niya yung mana niya. Ang ending, naubos yung mana. Diba? Winaldas niya sa mga kalayawan, naubos. Naging tagapangalaga siya ng baboy.
Tapos may na-realize din siya eh. Tama po ba? Na-realize niya na sa piling ng ama, hindi siya nagugutom. Sa piling ng ama, mas higit pa yung kinakain ng mga alipin. Higit pa sa 3 beses. Higit pa sa sapat. Amen? So, na-realize niya. Ito yung tayo rin po kasi, tayo ba may mga nare-realize na mali natin? Amen? Alam niyo, ito yung difference. Yung sa prodigal son, nagkaroon siya ng happy ending. Kasi, di ba, ang ending ng story ng prodigal son, happy ending siya. Kasi, bumalik siya sa ama, tapos binalik ni-restore lahat ng niya, nawala sa kanya. Even yung identity niya, yung authority, and yung privilege na tawaging anak. Amen po? Ano yung dahilan kung bakit happy ending yung nangyari sa prodigal son sa tingin niyo? After niya may ma-realize, anong nangyari? Okay. So may narinig ako na sinabi na bumalik siya sa ama. Amen. Alam niyo po, tayo, hindi sapat na may nare-realize lang tayo. Kasi alam niyo po ba ang Diyos, isa sa trabaho ng Diyos, isa sa ginagawa niya sa atin, pinapa-realize niya sa atin. Pinapakita niya sa atin yung mga mali natin. Amen po? Para may ma-realize tayo. Amen po ba? Pag wala ka nare-realize, manhid ka kapatid. Pag wala ka nare-realize, ma-pride ka kapatid. Amen po? So pag may na-realize ka, katulad ng prodigal son, meron siyang ginawa. Alam nyo, ang Lord hanggang dun lang sa part na may ipaparealize siya sa'yo. Pero alam nyo po ba, iniintay ng Lord, ano ang inaabangan ng Diyos, yung magiging response mo after mong may ma-realize. Amen? Again, marami tayo nare-realize sa buhay, pinapakita ng Lord, mali ka dito anak. Mali yung ginawa mo. Then after that, ano gagawin mo? Amen? Yun yung iniintay ng Diyos, yung response mo dun sa pina-realize niya sa'yo. Amen po ba? Amen? So tayo, dapat huwag tayo maging ma-pride. Amen? Katulad ng prodigal son, tama yung sinabi niyo, nagpakumbaba siya. Isa yun sa naging action niya. Nagpakumbaba, bumalik sa ama. Amen? Kaya nga sinasabi sa Bible, faith without action is dead. Amen? Kasi kailangan mong umaksyon. Ang gagawin ng Diyos sa'yo, tuturuan ka niya. Amen? Iahayag niya sa'yo, i-reveal niya sa'yo yung gusto niyang malaman mo. Kasi ikaw, ang trabaho mo, kumilos. Katulad ng kunyari, sasabihin ng Lord sa'yo, kunyari lang guys, baka sabihin niyo, nag-iimbento ako. Example lang. Kunyari sabihin ng Lord, nandun yung blessing. Ano gagawin mo? Tititigan mo lang. Ay, wow. Ganun ba? Hindi. Pupunta ka. Amen po? Eh, mga marites nga dyan. Uy, sa court may pabigas si Mayora. Oh, baka magtatatakbo kayo ngayon dito. Papunta dun sa magunahan pa kayo. Tama po ba? Malalaman mo, may marirealize ka, may malalaman ka, kailangan mong umaksyon para makuha mo yung benefit ng nalaman mo. Amen po ba? Amen, ganun din tayo. So going back to the topic, once na ma-realize mo na hindi ka na connected sa Ama, kailangan kumonect ka na. Katulad ng prodigal son, na-realize niya na nawala siya eh. Nawala yung connection, lumayo siya. Amen po ba? Amen? Kala niya, kaya niya, nagmagaling siya, nagmataas siya, nagrebelde siya. Alam niyo, ganyan tayo eh. Amen? Huwag mo tignan yung katabi mo. Ikaw yun. Amen? Bawat isa sa atin yun. Amen? Huwag na tayo magturuan. Amen po ba? Lahat tayo yun dito. Amen? Kaya alam mo kaya mo naririnig to kasi tayo yun eh. Amen? Kaya huwag ka titingin sa iba. Correction to for you. Amen? For us, for me, lahat tayo nandito. Amen po ba? So, huwag tayong mataas sa Lord So, pag may na-realize ka ngayon, it's time na umaksyon ka. Titignan ng Diyos yung magiging response mo.
kung paano ka magre-respond dun sa revelation niya. Amen? O, tapiin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, huwag mo muna akong daldalin. Para marinig ko yung revelation. Kasi pag di natin narinig yung revelation, anong magiging response mo? Wala. Amen? Kaya dami dito pagkatapos ng service, tulala. Amen po ba? Amen? Ayan. So sabi sa John chapter 15 verse 10, John chapter 15 verse 10, sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, si Jesus Christ pa rin po yung nagsasalita. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen? So pag tayo pala nagiging masunurin sa Diyos, amen, nananatili tayong connected sa Kanya. Amen po ba? Pero pag tayo pasaway, amen, alam niyo ito rin yung naging medyo naging problema ko recently. Kasi parang nagiging pasaway ako kasi dahil nga sa mga issues, kakaroon po kasi ako ng mga issues. Yon. So, sabihin na natin. Amen? And dahil doon, parang ang nagiging response ko, bahala sila. Wala akong pakialam. Mga ganon. Pero mali pala, tinuturuan ako ng Diyos, una nga magpakumbaba. Amen. Na-miss out ko yung word na yun. Pero narinig ko na siya. Amen. So, dito, mapapakita, and after that, parang ako gusto ko na umalis sa church. Yun na nga yung parang gusto ko na itigil yung pagiging coordinator ko. Ayoko na magturo. Pati nga ito, gusto kong sabihin ko kay pastor, pas muna. Ganon. Eh nasaktuhan, wala sila. Walang sasalo sa akin. Ayan. Kaya po ako puyat. Ayan. So, amen, no? Tinuturuan tayo ng Lord at kumbaga, tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod, tayo kailangan nating tumupad. Amen? Kasi ito yung sinabi niya, kung tinutupad daw natin ang kanyang mga utos, mananatili daw tayo sa kanya. Amen? So pag tayo masawayin, pag tayo pasaway, tayo yung unang nagpa-pass away. Amen? Pag tayo pasaway, again, tayo yung nagpa-pass away. Okay? So John chapter 15, verse 4. Ayan, sabi naman dito, John chapter 15 verse 4. So, back and forth lang po ako. Sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ganon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Magulat ka na lang, himala na yon pag may branch na namunga na hindi naman connected sa puno. Diba? Pala decision yung branch na yun. Diba? Walang ganon. Amen. Ang ending ng sanga na hindi connected sa puno, mamamatay. Amen po. Yun yung lagi nating tatandaan. Sabi naman sa John chapter 15, verse 1 and 2. Ito naman ang ayan. Sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama, so si Yahweh, ang tagapag-alaga. Amen? So si Yahweh daw yung tagapangalaga. Amen? Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Amen po? Alam nyo, dito po sa church natin, or kahit sa ang church, amen, na nagbabasa ng Bible or Bible-based, gospel-based, alam nyo, pag tayo nagbabasa ng Biblia, dapat ina-apply nga po natin sa buhay natin. Kaya po dito sa church, yung meron tayong tinatawag na devotion. So nagbabasa po tayo ng Bible, chapter by chapter, day per day, chapter by chapter, binabasa natin siya at kumukuha tayo doon ng tumitimo sa atin. Tapos nagkakaroon tayo ng realization, yun yung observation natin. Tapos meron part doon na application. Amen po? Ito kasi minsan sa process po, meron kasi dito po sa church, kung sa mga hindi po nakakaalam, sa church po natin, meron tinatawag na process, School of Leaders. Amen. Sa School of Leaders po, minomonitor namin yung devotion. So sa devotion, yan, so may observation, may application, may prayer. Amen po. Alam nyo, consistent kami sa pag-check. Minsan hindi, pero madalas consistent.
Pero hindi namin na-check yung application. Amen? Kasi hindi naman namin tungkulin yun. Amen po ba? Pero yun po yung pinakamahalaga. Amen? Makapag-devotion man tayo, makabasa tayo ng Bible, makapagsulat tayo ng observation, application, pero kung walang application na totoo, amen, naglulukuhan lang po tayo dito. Amen po ba? Alam niyo po, marami gumagraduate sa school na okay naman yung grades, pero pagka-graduate, walang alam. Amen? Kasi, ang reason kung bakit tayo nag-aaral, para may apply tayo sa buhay natin. Amen po? Pero kung hindi natin i-apply, sayang naman yung mga natutunan natin. Amen po ba? Sa college, ang pinag-aaralan mo na is yung profession mo. Kunyari si Ate Abby, na ano siya, teacher. Diba? So, mag-take siya ng course ng education, pero pag gumraduate siya, tapos di niya ginamit, anong sense? Diba? Mag-call center ka. Parang ako, alam niyo po ba ako, nakagraduate ako ng IT, Information Technology. So nagpo-program kami. Yun po yung trabaho ng IT. Pero hindi ko po siya pinursue. Amen? So sayang lang. Yun yung totoo. Aminin na natin, huwag na tayo magpaka-hipokrito. Sayang. Tama po ba? Amen po? Sayang yung pinag-aralan mo kung di mo naman gagamitin. Amen po ba? Nag-criminology ka pa, ikaw rin naman yung kriminal. Tama? Ikaw rin naman yung pasaway sa batas. Amen po? So, ibig sabihin, sayang yung pinag-aralan mo kung di mo magagamit. Dito rin po sa church, sayang yung mga nare-reveal sa iyo ng Lord kung hindi mo naman papansinin. Amen po ba? Kung ang Diyos mo pa rin, sarili mo. Amen po? Ako, aaminin ko po, minsan talaga, nasusunod ko yung sarili kong desisyon. Pala desisyon na. Sabihin na natin pala desisyon. Pero talagang pag nakorek ka, masakit eh. Amen? Babalik talaga sa'yo pag pasaway ka eh. Amen po? Ako yun wala akong ibang dito. Talagang, ako mismo nararanasan ko talaga yung hindi na follow ng Lord eh. Yung balik na lang talaga ng maling ginawa mo. Amen? Kasi ang Diyos, alam niyo po ba, trivia, hahayaan ka ng Lord magkamali. Bakit kaya? Para may ma-realize ka nga. Amen po? Tapos yung na-realize mo, yun yung makakapag-drive sa'yo to choose better. To do better. Amen? To level up. To learn. Amen? Yung mga mistakes, yung mga pagkakamali natin, it will help us learn. It will help us grow. Amen? Sabi nga dito sa John chapter 15 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Ang correction masakit. Ganon din, alam niyo itong puno, ito kasi yung tinatawag dito, yung pinuputulan daw ng mga sabi, ayan, nililinis. Pinuputulan at nililinis. Imagine mo kung ikaw yung puno, putulan ka ng sanga, ng mga dahon-dahon. Masakit yon. Tama po ba? So, ganun din, minsan, pag, inaalis ng Lord sa iyo yung pride, inaalis sa iyo ng Lord yung galit, yung hatred, yung sarili mong pananaw, masakit yun. Amen? Masakit, kaya ang hirap mag-let go, no? Kaya ang hirap mag-let go. Amen po ba? Kasi nasasaktan ka, natatapakan yung ego mo. Amen po ba? Pero, that's correction. Masakit, pero it will make you better. Amen po ba? Sabi nga dito, pinuputulan at nililinis. Ang bawat sangang nagbubunga. Amen? So, mapalad ka. Kasi hindi ka dun sa unang part. Ano yung sabi sa unang part? Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Amen? Matuwa ka na kasi di ka pa inaalis ng Diyos. Nililinisan ka pa. Amen? Alam nyo, kaya nililinisan yung halaman, yung kaya tinikrim, kaya pinuprune, kasi may mga dahon na tuyo. Alam nyo po ba, na pag hindi inalis yung mga dahon na tuyo na yon, maaaring madamage yung buong sanga, matuyo din. Yun yung purpose ng Lord kung bakit inaalis niya yung mga bagay na mali sa'yo.
Amen? Kasi baka maging dahilan yun kung bakit, para ikaw mawala, para ikaw mamatay, katulad ng sanga. Amen? Yun yung tungkulin ng Diyos, yung alagaan ka. Amen? Inaalagaan ka ng Lord. Hindi ka niya sinasaktan. Although masakit yun, pero katulad ng mga doktor, di ba minsan masakit yung paggagamot nila, pero alam mo, nagagaling ka. Amen ba? Amen. Minsan may ginagrinder pa nga yung buto doon. Di ba masakit yun? Pero, igagagaling yun. Tama po ba? Ganon din po tayo. Kinokorek ka, hindi para saktan ka, pero para pagalingin ka. Amen? Pinuputulan at ililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen po? So, tayo, since si Kristo, siya ang head, tayo mga part ng body, para tayo mga tao. So, aside sa puno, ngayon, punta tayo sa balik tayo doon si Kristo ang head, tayo yung body. Diba? So, ikaw may katawan ka, diba? Inaalagaan mo yung sarili mo. Inaalagaan ba natin yung sarili natin? Amen? So, natural na, nature na ng tao na alagaan yung sarili niya. Tama po ba? Maliligo ka, magtututbrush ka. Ayan. So, kumbaga, aalagaan mo yung sarili mo. Amen po? Normal yan. Although minsan, may nami-miss out tayo, pero on the entirety, talagang ginagawa mo yung best mo para alagaan yung sarili mo. Tama po ba? Amen? So, normal yan. So, tayo po dito na pinag-isa ni Kristo, tayo mga part ng katawan, dapat po maging natural sa atin na linisin yung sarili natin. Amen po? Na ayusin yung sarili natin. Amen? Kasi nga, sabi dito, kung tinutupad daw natin ang utos ni Kristo, diba, mananatili daw tayo sa Kanya. Amen? At utos ng Diyos na alagaan daw natin itong katawan kasi ito ang templo ng Diyos. Amen? Parte ng tungkulin natin yung pangalagaan yung sarili natin. Yung hindi natin abusuhin, hindi natin saktan, amen, hindi natin babuyin, hindi natin sirain. Amen po? Tungkulin po natin yun. And as a part of the body of Christ, tayo po, again, we are interconnected to each other. Kaya hindi pwedeng wala kang pakialam sa ibang parte. Amen? Ito po yung isa sa na-realize ko. Kasi yun nga, balik tayo dun sa issue. Sabi ko, wala akong pake. Ganun. Pero mali pala. Amen po? Dapat pala may pakialam tayo kasi part tayo ng body and yung yung kapwa ka mananampalataya, part rin siya ng body. And we are interconnected. Katulad ng katawan, pag ikaw nakita mo yung kuko mo, patay na dito, hayaan mo ba? Hindi, di ba? Pag nakikita mo, napanood ka na dito. Di ba yung iba nga magpapatransplant pa? Tama po ba? Amen? Amen po? Ganun po yung Amen? Kasi may pakialam yung katawan. Katulad nitong kamay na to. Kunyari, masakit ulo. Masakit yung ulo, di ba? Etong kamay, ang normal na sa kanya kahit nga hindi na natin isipin, gaganon ka talaga. Oh. Tama po ba? Amen? Kahit dito, ang sakit ng masakit yung braso mo, gaganon-ganon, kahilot-hilot ka dyan. Amen? Normal na yun. Anong pakinang kamay mo dito? Siya ba yung masakit? Siya ba yung may sakit? Hindi. Pero katulad natin, na part ng body of Christ and we are interconnected, kailangan may care tayo sa isa't isa. Because we are a whole. Sabi rin sa Bible, ang sakit ng, sabi sa kasabihan, ang sakit sa kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sinabi rin po yan biblically. Amen? Na yung maliit na parte, amen, na masaktan talagang buong katawan, damay. Amen po ba? Amen? And sa atin, sabi rin, hindi ko na nasama sa PowerPoint ko, pero may nabasa ako nung nag-aaral ako about dito sa topic, na kahit daw yung kala nating parte ng katawan na walang halaga, minsan daw, yun pa yung mas mahalaga. Amen? Kaya dapat lahat ng parte ng katawan, kailangan pahalagahan.
Amen? Yan. So, pag alam natin, di ba katulad sa katawan natin, pag alam natin may mali. Amen? Pag alam natin may parang may mali ngayon parang tabing yung ko yung ulo ko ganon. Siyempre, gagawa ka ng paraan para ma-mend or ma-fix. Tama po ba? Parang nangangala yung legs ko ngayon So parang ganon, di ba gagawa ka ng paraan para asikasuhin yung sarili mo? Amen po ba? Lahat ng parte ng katawan magiging aligaga para tulungan yung parte na may sakit. Tama po ba? Amen. Ganon din po dapat tayo. May nanghihina sa atin, dapat maging aligaga ka, hindi yung wala kang pake. Amen po? May nasasaktan, may nahihirapan, may parang gustong umalis ng church. Kung ikaw nalaman mo yun, kayong tatlo papatayin ko kayo dito. Didistract ako guys. Mamaya na lang. Okay? Ayan. Yung leader niyan, pakisuyo. Pakisabihan. Ayan. So, if something's wrong, kailangan may gawin tayo ng paraan to fix it. Amen po ba? Hindi pwede na papabayaan lang natin. Parang ganito, tayo, body of Christ, may nagkikwentuhan dyan. So, syempre, hindi pwedeng di mo sasawayin. Amen po ba? Ito kasi alam niyo po, kulang sa church natin, yung care sa bawat isa. Amen. Pag ikaw nakikita mo na mali yung ginagawa, umaksyon ka. Amen. Kaya pinakita ng Lord sa'yo yan, una sa lahat, kasi may authority ka. Na tulungan yung mga tao na yon na makorek. Amen po ba? Pangalawa, maging lesson sa'yo, huwag mo gayahin. Amen po? Kasi minsan baliktad yung isip natin, no? Amen. Nakita mo na, bala sila yan hindi mo na kayo yun. Amen. Minsan naman, gagayahin mo pa. Sila nga ganyan Sinaway ka na, no? Ba't sila? Sawayin mo rin yun. Magaling. Amen. So, minsan baliktad utak natin. Amen. Kasi alam nyo ba, ang kaaway, ganyan yung ginagawa niya, binabaliktad niya. Amen. Ginagawa niyang tama yung mali. Ginagawa niyang mali yung tama. Amen po. Kaya wag tayong ganun. Amen. Pag may nakita ka, use your authority. Sabi doon sa natin, sa goal, doon sa verse natin sa goal, they might send them out to preach and have authority to drive out demons. Amen? Baka di mo alam, napoposes na yan, kaya ganyan. Amen po ba? Alam nyo, ang possession, hindi lang yan yung nag-360 yung ulo. Hindi lang yan yung lumilipad-lipad na dyan. Hindi lang yung nagwawala na dyan, iba na yung boses. Amen? Pag yung tao na yan, iba na yung ginagawa, hindi na makakristyano, possessed na yan. Amen po? Yung mindset niyan, kumbaga, nilalapan na ng kaaway. Amen? Kaya tayo, use our authority to drive out demons. Amen? Huwag ka matakot mag-correct. Basta, ito rin lesson ko. Ako kasi hindi ako takot mag-correct. Pero kailangan sa maayos na paraan. Amen? Yan. Huwag daw magbubulyaw. Ito kasi lagi ko, hindi ko nga alam nung pinag-aaralan ko po itong topic na to. Talagang lagi kong nadadaanan yun. Iniiwasan ko nga Pero, si Lord pa rin talaga, makulit talaga no? Ka talaga, paparealize niya sa'yo ng paparealize hanggang sa ma-realize mo. Amen? Kaya kung napapansin nyo, minsan attend ka ng attend, minsan paulit-ulit na naririnig mo, baka kasi hindi ka nagbabago. Amen? Magbago na po tayo. So ako rin, paulit-ulit ko talaga siyang nakita Kaya kukulitin ka talaga. Amen? Parang sakit ng ipin. Diba? Pag ikaw masakit ipin mo, di mo pinansin, kukulitin ka din yan. Hanggang sa gumawa ka na ng paraan para mawala yung sakit na yan. Tama po ba? Amen. So dapat ganun din po tayo. Hindi lang tayo concerned sa sarili natin, kundi sa whole body of Christ. Amen po? And again, ang body of Christ hindi lang natatapos sa ating miyembro ng church na ito. Lahat po ng believer, lahat ng Christians, lahat ng disciples, lahat ng followers of Christ, lahat yan part of the body of Christ. Amen? Kaya hindi pwede concerned ka lang dito at sa iba wala kang pakialam. Amen po? Amen. Ayan. So,
Katulad ngayon, di ba, yung sabihin na natin, yung sa Israel, may issue ngayon, may gera na nangyayari, may hitwaan. Di ba, ikaw, may paki ka ba or wala kang pakialam? Hindi naman Pilipinas yan, bala sila dyan, magpatayan sila. Di ba? Wala man tayong magawa, at least pray. Amen? Kasi part sila ng body of Christ. Actually, sila nga talaga yung original. Tayo, mga lang tayo, extended family. Okay? So, huwag niyong hindi yun negative. Kasi inopen nga sa lahat. So, we are part of the body of Christ. Amen? We are extended family. Amen po ba? Yan. So, katulad ng isang tao na may katawan, he eliminates and avoids whatever is bad and does what's best for himself. So, ibig sabihin daw, pag alam mong may mali, hindi iniiwasan mo yun. Amen? Ganun ba tayo? Amen? Tapos, pag alam mong tama, yun yung ginagawa mo. Alam niyo po ako, hindi ako mahilig sa dati. Ayoko talaga ng sibuyas. Kasi nga ang baho, tapos baho sa hininga, gano'n. Saka hindi ako mahilig sa gulay talaga. Pero nung nakakasakit-sakit ako, tapos nung medyo kulang daw ako sa dugo, sabi ng doktor, yung sibuyas pala, nakakapag-replenish ng blood. Ayan. Kasi mga lalaki, hindi kami nire-regla. So, walang way ma-replenish yung blood. Sorry sa word kung kung foul yun. Kumbaga, in-example ko lang. Sorry na. Ayan. Pero ganun kami. Wala kaming ganun. Kaya nga, healthy sa mga lalaki nagdo-donate ng dugo. Kasi nga, matatanggal yung mga yung toxins, hindi naman sa ipapasa natin sa denominator natin, pero yun? Kumbaga mare-replenish, mapapalitan ng bago. Tama po ba? Nakukuha po ba natin? So, yun. So, ang ending, paborito ko na ngayon yung sibuyas. So, ibig sabihin tayo, kailangan maging natural din sa atin yung ganon. You are chasing for what's best for you. And you are not settling for what's bad or what's killing you. Amen? So, ibig sabihin, hindi ka nagsisettle sa mga bagay na alam mong pinapahamak mo. Amen ba? Gumagawa ka ng way para maiwasan yung alam mong mali. Amen po ba? Minsan, pinagtatanggol natin yung sin, or minsan sinasabi pa natin, kasi yan talaga struggle ko Kaya hindi ko ma-let go. Kapatid, totoo naman struggle mo yan, pero you have a choice. Binigyan ka ng pangsariling pagdedesisyon ng Diyos. Amen? So, alisin natin yung poverty mindset. Yung poverty mindset, yan yung nagpipigil sa atin para gawin yung tama. Amen? Yung poverty mindset, yun yung nagbibigay sa atin ng rason para mag-settle sa bagay na hindi naman karapat-dapat. Or hindi naman the best for you. Amen? Kaya nga ako po sa cell group ko, sobrang higpit ko talaga sa mga relasyon. Kasi hindi pa tama. Do not settle for something that is not the best for you. Kaya kung ikaw, pinipigilan ka ng leader mo, huwag mo nang gawin. Huwag ka nang makulit. Amen? O nagtunguan na yung iba dyan. Amen po? Pag pinipigilan ka, ibig sabihin may mali. Pag may mali, huwag mo na ipilit. It's not for you. Parang ito, alam niyo po ba, itong example ko na, kasi kanina pa ako hirap, ang sikip na. Ang sikip po talaga. Pero paborito ko kasi ito. Una sa lahat, ito lang kasi yung ko. Ito lang talaga. Pangalawa, regalo kasi ito sa akin ng mom ko, nung kasal ni Jeff. Ito yung ko, sinuot ko nung best man ako. Ayan. Bagay pa naman. Ang sikip na po talaga, hindi na ako Legit. Ayan. So, wag na tayong pag hindi na para sa'yo, i-let go mo na. Amen. Yun po yung yun yung natural way of living. Pag hindi na para sa'yo, i-let go mo na. Amen po? Kasi it's killing you. Amen? It's taking away yung karapat-dapat para sa'yo.
Imaginein mo, naghihintay lang pala yung karapat-dapat sa'yo, pero tumatagal kasi nandyan ka pa sa mali. Amen? Alam niyo po, pag ako naghahanap ng work, yun talaga iniisip ko na kaya lang hindi ko makuha yung the best para sa akin kasi nagstay pa ako dito Ganon. Yun yung nagdadrive sa akin para umalis. Para umaksyon, gumawa ng paraan para mag-move forward. Ikaw hindi ka makaka-move on kung lagi ka nagsasettle. Amen po. Huwag kang magsasettle sa hindi naman the best. Amen? Pag nararamdaman ng katawan na may sakit siya, gagawa siya ng paraan para bumalik. Amen. Tayo rin po, yung spiritual sickness is sin. So kung tayo, nararamdaman mo nagkakasala ka na, gumawa ka ng paraan para gumaling ka. Amen? Hindi yung, sino dito na natili ng may sakit? Diba? Para kang yung babaeng 12 years na inaagasan. Buti nga yung 12 years na inaagasan, gumawa ng paraan para bumalik. Amen? Ikaw, anong ginagawa mo? Ilang years ka na dyan sa sin mo? Amen? And tinatanggal nun, katulad sa babaeng inaagasan, tinanggal nung sakit niya yung yaman niya. Yung ability niya. Yung 100% potential niya. Tinanggal yun ang sakit niya. Amen? Parang ako, pag may sakit ako, hindi ko talaga ako mapapakilos ng talaga. 100%. Amen? So, nalilimitahan tayo dahil sa sin. Amen po? So, again, natural way of living, pag ikaw nararamdaman mo may sakit ka, gumawa ka ng paraan para gumaling ka. Amen? Ayan. So, he works out on something he wants and needs to improve for himself. Kaya nga may mga tao na nag-gym. Gustong ma-improve yung sarili nila. Tama po ba? Gusto maging healthy, kaya nga may mga healthy living dyan. Tama po ba? May mga iniiwasan yung mga bagay na na makakapag sa kanila sa sakit. Tama po? Dapat ganun din po tayo. Gumagawa ka ng way para maiwasan yung sin. Hindi yung pag nandyan na, magi-give in ka na. Sige na nga. Ganon. Hindi pwede, dapat hindi tayo magsesettle na. Amen? We to work out natin yung sarili natin to be better. Amen? Ganon po yung nag-grow. Amen po ba? Yan. Katulad, alam nyo, yung isang puno nga, alam nyo ba, yung puno, pag, sa halaman na lang, sino dito yung mga may halaman sa bahay, alam nyo po, yung mga halaman natin, kailangan nila ng sun, yung ray ng sun. Alam niyo po ba 'yon? Kaya pag ang halaman natakpan ng kumbaga natakpan siya, ang tawag doon, nalimliman, nakulob. Amen. Alam niyo po ba yung mga sanga niyan? Puputayan ko na sa liwanag. Alam niyo po ba 'yon? Yes. Alam niyo ba, another thing, na yung mga halaman na yan, kung hindi sila nakakakuha ng tubig dun sa soil, yan, gumagapang yan, hanggang sa makuha niya yung nutrients na kailangan niya. Alam niyo po ba yun? Amen? Dapat ganun din po tayo. Amen? Hindi ka nga nagsasettle. Hindi yung okay lang sa'yo na hindi ka na kumain. Mga hindi na nagbabasa ng Word of God dyan. Okay lang po ba sa atin na hindi na tayo kumakain? Amen? Ayan, kailangan lagi tayong wino-workout natin yung sarili natin for us to become better. Bulungan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka muna bumulong. Malapit na ako matapos. Ayan. Okay? He accepts correction. Alam niyo yung mga matatalino, he accepts correction. Amen? Kaya huwag tayo magpakamangmang. Bulungan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, mamaya na. Parina sa likod, sabi mo mamaya na. Ayan. He accepts correction to gain wisdom, knowledge, and understanding. Amen? Yan. So, siya, kumbaga, pinapapasok niya yung karapat-dapat para sa kanya. At hindi niya tinatanggap yung bagay na hindi karapat-dapat. Amen po ba? Yan. So, he accepts discipline. Amen? And he focuses on his goal and on improving himself. Amen? Ganun po yung natural way of living.
Amen. Alam nyo, nalimitahan lang tayo kasi nagkulang nga sa kaalaman. Amen po? Yun yung tinatawag nga na poverty mindset. Yung puro alam mo lang negative. Wala kang alam kundi negative things, negative thoughts. Amen po? So katulad rin ng tao, ayan, so pag alam mo na may sakit ka na, tapos in-ignore mo, yun nga, una sa lahat maapektuhan sa'yo. At maaaring lumala. Amen po ba? Amen? Katulad ng cancer. So pag ikaw nakita mo ay nakapa mo, may bukol ka na, tapos di mo pina-check up, inintay mo pa tumagal, diba? Ang ending yan, malala na yan. Amen? So katulad ng cancer, kala mo wala lang. Pero nandyan yan, lumalala. Amen po? So tayo rin yung sin, kala mo, nandyan lang nakatago. Amen? Pero hindi mo alam lumalala ka dahil dyan. Amen? Amen po? Kaya yun po yung laging tatandaan natin. We are part of the body and just like the body, nagkakasakit rin. Amen? And tayo, dito sa church, bilang part ng body of Christ, hindi dapat sa atin magbula yung cancer cells. Hindi ikaw yung cancer sa church na ito. Hindi ikaw ang sakit ng church na ito. Amen po? Sinabi ko rin yan sa sarili ko. Kasi kala ko nga, stable ako, kasi ako talaga, labas-pasok lang ako dyan, minsan hindi ako namamansin eh. Tapos pa rin, minsan, ikaw pa rin talaga yung problema. Nare-realize ko yun sa sarili ko. No? So, hindi dapat tayo yung maging cause ng sickness ng buong body. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan alagaan mo yung sarili mo. Kasi pag hindi, madadamay marami. Amen? Ayan. And aside from that, alam niyo katulad sa mga may diabetes, pag namaga yung paa nila, hindi nagagaling yun. Alam niyo po ba ang ending nun, puputulin yun. Amen po? Sa mga may breast cancer, ang ginagawa, tinatanggal yung breast. Pag tinanggal yung cancer cell, matatanggal rin yung breast. Amen? Ano yung dito? Pag tayo, lumala na, hindi na curable yung sickness na mayroon tayo, baka tanggalin na tayo. Amen? Ang Lord mismo magtanggal sa atin. Amen? Katulad nung sinabi niya doon sa John chapter 15, inaalis ang mga sangang hindi namumunga. Amen? Baka ang Diyos na mismo magtanggal sa atin, wag naman po. Amen? Kaya dapat ingatan po natin yung sarili natin. Ingatan natin yung spiritual life natin. Amen? Ayan. So, ang purpose natin is to bear fruit. So, pag ikaw di ka namumunga, may mali sa'yo. Amen? Pag di ka namumunga, may mali sa'yo. Pag ikaw nalalagasan ka pa ng mga dahon, nagtutuyot yung mga dahon, may mali sa'yo. Baka di ka connected. Amen po? Amen? Pag ikaw puro kasakit, baka nga may mali na rin sa'yo. Amen? Kumbaga ikaw puro yung nagiging cause ng kabigatan sa church na ito. Amen? Yan. Kaya ako yung workout ko yan sa sarili ko. Kasi, ayun nga, dahil nga nagka-issue ko, alam ko naman na hindi lang ako yung affected. Amen? Kaya tayo, ganun din. Again, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Amen? Kaya ingatan mo yung sarili mo. Huwag ka man damay. Amen? And syempre, ikaw din, maging concerned ka sa sarili mong welfare. Amen po ba? So, if we are not united in spirit, the body will get confused and affected. Amen? Alam nyo, katulad ng dalawang paa, nagkakasundo yan sa paglakad. Diba? Ito muna, left, right ha. Sabi ng paa. Diba? Nagkakasundo yan. Paano pagsabay ng yan? Imagine nyo may naglalakad sabay. Diba? Hindi magkasundo. Nag-aaway pa, nagaganunan pa. Diba? Tayo, as part of the body, kailangan synchronized. Amen? Kailangan hindi tayo, hindi nagka-clash. Amen? Amen po ba? May nakita ka ba na paa niya, pinatid niya yung sarili niya, ginanon niya yung sarili niya? Walang ganun. Amen po? So, we should be united. We should be synchronized. Amen? So,
kailangan mag-focus tayo in one spirit. We should be focused in one spirit, unity that is bound in Christ. Amen? Kailangan united tayo. At yung nag-unite sa atin, yung nagko-connect sa atin, walang iba kundi si Kristo. Amen? So we should be one in vision. Amen? So one in vision to fulfill the Great Commission and to make Christ and the Father known. Amen? Kailangan united tayo in one vision. Baka iba-iba yung vision natin dito. Baka iba yung dahilan kung bakit nasa church ka. Amen? Kailangan one in vision tayo. At yung vision natin, yon to fulfill yung Great Commission, which is to make to win souls and make disciples. Amen? So yun daw, yung natin, vision natin. At makilala si Kristo at ang Ama. Amen po ba? Pag ikaw may iba kang vision, pag ang vision mo, yung manlaglag nga ng kapwa mananampalataya, iba yung vision mo. Pag ikaw ang vision mo dito is pumuna ng pumuna, ay may problema sa paningin mo, kapatid. Pag ang puro nakikita mo ang mali ng iba, may mali nga sa'yo. Amen po ba? Pag nakikita mo na lang puro mga diba? Puro hindi naman dapat tignan. Amen? May mali. At kung ikaw hindi mo nakikita yung pag-win, malabo rin yung vision. Amen? Malabo ang paningin. Kailangan one in vision tayo. Amen po ba? Yan. So marami nagkikwit sa pinapagawa ng Lord sa kanila kasi hindi united in vision. Hindi nila naiintindihan yung gusto ng Lord mangyari. Amen po? So kailangan one in vision tayo. Pag ganon, pag hindi mo maintindihan, then it's time for you to ask God. Amen? Ang kulang sa atin, pag ikaw nahihirapan ka, sisibat ka na. Hindi mo muna konsultahin ang Lord. Amen po? Yan din yung naging problema ko sa cell group namin. Ito nga maganda, nung kahapon ko nag-cell group kami, bago kami mag-cell group, nag-open forum talaga kami. Nagsabihan kami ng mga namin sa isa't isa. Kasi ang bigat eh. Bigat talaga. So, yun yung isang puna ko kasi sa kanila na, kung nagsastruggle ka, bakit ayaw ka? Pwede naman natin pag-usapan para matulungan kita. Kasi yun nga yung purpose ko bilang leader, para tulungan ka. Amen? So, tayo rin. Anong purpose ng Lord sa buhay mo kung hindi mo gagamitin yung pagka-Lord niya sa buhay mo? Amen? Amen po ba? Amen. Huwag natin abusuhin yung freedom natin na may sarili tayong desisyon. Amen? Gusto ng Lord, katulad ng anak sa magulang. 'Di ba? Kahit na anong higpit ng magulang, may sariling desisyon yung anak eh. Pero yung anak, 'di ba, minsan abuso sa desisyon. Kaya hindi sumusunod sa magulang. Amen? Ang ending, siya napapahamak. Amen po ba? Kaya tayo, ganun din tayo sa Lord. May sarili kang desisyon, pero tandaan mo, ama mo siya. Tandaan mo, He knows what's best for you. Kung kala mo, the best na yung iniisip mo, then kung hindi mo kinonsult yan sa Lord, may chance na mag-fail ka. Amen? Kasi walang iba, kahit ikaw hindi. Walang iba na nakakaalam kung ano yung the best para sa'yo, maliban sa Diyos. Amen? Pasensya na po, nag-overtime na ako. Konti na lang. One in purpose. Kailangan, one in purpose tayo. Ano yung purpose natin? To grow. To grow in faith, in maturity, in wisdom, knowledge, patience, strength, self-control in all areas of our lives. Kailangan nag-grow ka, isa sa purpose mo yan. Amen? Ang halaman ba yung purpose niya, yung manatiling bonsai, yung maliit? Hindi. Amen? Ang sabi nga ng Lord, tayo daw, we need to bear fruit. Amen? Yun rin. So, pangalawa, to bear fruit and to be a vessel of blessings. Isa sa purpose mo, maging pagpapala ka. Hindi maging sumba. Amen po? Papala. To love. Amen? Isa sa purpose natin yung magmahalan tayo. Amen po ba? Paramdam yung pag-ibig. Yung sabi nga sa purpose natin, no? To love God and to love people.
And syempre, sabi doon, to love your neighbor as you love yourself. Kailangan mahal mo rin sarili mo. Kasi kung hindi, papabayaan mo yan. Amen? Kung hindi, sisirain mo yan. Amen? Mas magaling ka pa magmahal ng iba, yung sarili mo di mo mahal. Amen? Kailangan mahal rin natin yung sarili natin. Amen po? Katulad ng pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya siya concerned. Ikaw di ka concerned sa sarili mo. Amen? Minsan di natin naiintindihan yon, no? Parang ang mga anak sa magulang, kaya lang naman concerned yung magulang, kaya ka minsan napapagalitan kasi mahal ka niya. Amen? Kaya ka dinidisiplina kasi mahal ka. Amen? Ang gagawin mo pa, magre-rebelde ka pa. Amen? Minsan di natin nare-realize bakit di mo mahal sarili mo. Kaya makulit ka, kaya pasaway ka, kaya sinusunod mo yung gusto mo, kasi di mo mahal sarili mo. Amen ba yun? Nakakalimutan mo yung sarili mo. Amen po? Kailangan hindi natin to kasi kumbaga I learned it the hard way. Gusto ko, hindi na natin pagdanasin pa. Si Jesus nga, diba? Dinanas niya yung cross para hindi mo nadanasin. Amen? So, ganun din. Let this be a correction to everyone. Mahalin mo yung sarili mo. Amen? Magpaka-matured ka. Gawin mo yung what's best for you. Ingatan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Yung spiritual life mo. Pakainin mo yung spiritual life mo. Amen? Ingatan mo yung purity mo. Ingatan mo yung righteousness. Ingatan mo yung salvation. Amen po? Kasi kaya binigay ng Lord lahat yan sa'yo kasi mahal ka niya. Kaya mahalin mo rin yung sarili mo. Amen? And yung purpose natin, aside to love, to honor and glorify God. Mag-glorify natin ang Lord kung mahal mo nga sarili mo. Kung mahal mo siya, kung mahal mo yung neighbor. Amen po? Yeah. Next, we should be one in our goal. Amen? Yung goal natin, syempre, to be united. Ang goal natin, maging united tayo in one spirit. Amen? And to remain faithful till the end. Ito dapat maging goal mo sa sarili mo, manatili ka. Amen? Hanggang wakas. Manatiling tapat, hindi lang manatili. Ang dami dito, tagal-tagal na dito, hindi pa rin faithful. Amen? Alam nyo, ito po kasi sabihin ko na, nung kinausap ako ni Pastor Chris, may sinabi siya sa akin na ang dami daw na nagsasabi na parang nahihigpitan sa akin. Parang kumbaga, ang nararamdaman ko doon, parang ang daming tao na pinag-uusapan ako sa likod ko. 'Di ba? Ang sabi ko kay Pastor, bakit kaya hindi nila kayang sabihin sa harap ko 'yun? 'Di ba? Ang dami ko tuloy nagiging thinking. Baka yun nga kasi baka takot sila na sabihin sa akin, or baka wala silang pakialam sa akin, or baka naman gusto nila ako pagchismisan, ganito ganyan. Amen? So, kumbaga, walang faithfulness sa bawat isa. Amen po? And gusto ko, hindi lang sa gusto ko, kasi alam ko naman na ito rin yung gusto ng Lord. Na tayo lahat dito, maging united nga tayo, maging faithful tayo sa isa't isa. Huwag tayo magsiraan. Amen? Because kung may makita ka nga na mali ng kapwa mo, then it's for you to correct. It's for you to use your authority to correct with love. Amen? Kasi kulang. Amen po ba? Amen? Amen. Alisin na natin yung sakit ng church na pag may problema ka sa kamananampalataya mo, ichichismis mo. Alam nyo ba, sabi sa Bible, pag kinuwento mo daw yung problema mo sa kapwa mananampalataya, doon sa hindi ka mananampalataya, then yari ka. Nakalimutan ko na yung term Pero may parusa yun. Amen po? Amen? Why not talk to that person? Sabihin mo yung nararamdaman mo. Amen? Amen po? Doon magkakaroon ng unawaan. Doon mangingibabaw po yung love. Naniniwala ako doon. Kahit anong galit mo dyan sa tao na yan, pag kayo nag-uusap, mawawala yung galit.
Papapalitan nyo ng pag-ibig kasi nga, etong dalawang kamay na to, pag nagganuhan yan, nagsuntukan yan, di ba? Ang ending, ano pa rin yan part sila ng katawan. So, hindi nila gustong saktan yung isa't isa. Tama po? Amen? Ang ending, yung dalawang yan, sila rin yung mag-aalaga sa isa't isa. Kasi, saktan mo yung isa, masasaktan rin to. Tama po ba? Ganun din po tayo. Saktan natin bawat isa, babalik rin sa'yo yung sakit. Amen? Yun po yung ma-realize natin. So, remain faithful till the end. Again, huwag ka tumanda na remain ka lang ng remain. Remain faithful. Tagal mo na nga sa church, ang dami mo pa rin kasalanan. Amen? So, huwag po nating kasanayan. Amen? Matakot po tayo sa Diyos kasi nakikita tayo ng Diyos. Amen? At matakot ka sa kahihinatnan mo kung nananatili ka sa sin. Amen? Baka ang ending sabihin sa'yo ng Lord, di ba sabihin mo, Lord, nagpalayas kami ng mga may sakit, nagpagaling kami. Amen? Nag-preach kami. Hindi kita kilala. Baka, wag naman ganun danasin natin. Amen? Biblical yon. Amen po? Kahit gano'n ka tumagal dito, kung hindi ka naman faithful, hindi ka kilala ng Diyos. Amen? Amen po? You bring judgment to yourself. Amen? Alam nyo, ang salvation, sinisigurado yan. Hindi yan loto na, kumbaga, tsamba-tsamba. Hindi ganun ang salvation. Amen po? Gusto ng Lord, sure ka. Kaya nga may assurance of salvation na topic Amen? Pwede nating siguraduhin na save tayo. Amen? Kaya kapag tinanong ko kayo ngayon, pag may sinagsabi dito na hindi siya sure, naku kapatid. Matakot ka na, baka wala ka ng bukas. Amen? Hangal ka kung iniisip mo may bukas pa, ngayon pa lang, i-secure mo na yung salvation mo. Amen? So, remain faithful till the end. Yung end natin, magkakaiba tayo ng end. Amen po? Kaya remain faithful every day. Amen po? Kasi tomorrow might be your last. Or today might be your last. Lagi po natin iisipin yon. Always. Today might be your last. Amen? Yan. So, goal natin to be united, to remain faithful to the end, to finish the race. Amen? And to walk according to the will of the Father. Amen po? To the will of the Father, hindi will mo. Amen? Hindi will ng kapwa mo, will ng Lord. Amen? Kaya po dito, transparent tayo. Magbasa ka ng Bible para malaman mo yung will ng Father para sa sarili mo. Huwag ka palaasa. Amen? Ikaw mismo, sabi nga, seek and you will find. Amen? Hindi tayo dito na kumbaga, prinsipe at prinsesa na hainan na lang. Amen? Ikaw mismo, seek and you will find. Amen? Yan. So, we should be one in goal. So, Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Sabi dito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Alam niyo, lalaki tayo, lalakas tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Pamamagitan ng pagtupad doon sa sa inatas ng Diyos na tungkulin natin. Amen po? We should be one in Christ. Amen? So, one in Christ for us to become one in spirit. Amen? Galatians chapter 3, verse 25 to 28. Lapit na po. Sorry na talaga. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismohan sa Kanya. Alam niyo po, dati,
Sabi ng Bible, lahat daw ng ang Diyos Ama daw nakatalikod sa sa mga makasalanan. Nakatalikod daw yung mukha niya sa mga makasalanan. Pero tayo, nung nabautismohan tayo, nung nanampalataya tayo kay Kristo, sinuot na natin yung buhay mismo ni Kristo. Kaya pag tayo humarap sa Ama, hindi na ikaw yung nakikita, kundi si Kristo. Amen po? Kaya tayo nakakaano ngayon sa Ama, kasi si Kristo yung nakikita, hindi ikaw. Amen? Kaya dapat si Kristo yung maging sentro ng buhay natin. Sabi sa 28, wala nang pinagkaibang Hudyo at mga Griego at alipin at mga Malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po? So, si Kristo ang ulo. Tayong lahat ay parte ng katawan. Amen? We are part of the body of Christ. So, katulad ng body, amen, wala yung sariling control sa sarili niya. Katulad nga itong kamay na to. Amen. Wala yung utak. So nakadepende yung kilos niyan sa iniisip ko. Amen. Ang ulo. Amen po ba? Amen. So pag pukot ng ulo, wala na silbi ang katawan. Amen. Tama po ba yun? Amen. So tayo rin. Pag wala na tayo kay Kristo, walang silbi. Amen po ba? Ang church na walang Kristo, diba? Walang silbi. Amen po? Dapat si Kristo ang ulo. Amen? At si Kristo ang nasusunod. Amen po? Amen? So, imposible naman na, katulad ng katawan, imposible naman na magpala-desisyon yung kamay na hindi inuutusan ng utak. Amen po? So, tayo dapat nakasunod lagi kay Kristo. Amen? Pag ikaw may sariling desisyon, hindi ka connected. Amen? Ayan. So, just like body parts, they don't have their own choices. If they are part of the body, their master, the one that controls them, is the head. The parts of the body follows, obeys, listens, does what the brain tells. Amen? So, alam nyo, sabi sa Bible, meron doon sinasabi na lumakad sa makipot na daan. Alam nyo, following Christ is the narrow road. Amen po? Pagsunod natin kay Kristo, it is the narrow road. And yung narrow road, mayroon yung sufferings. Amen? May discipline. May something to let go. Kasi imagine mo kung marami kang bitbit tapos ang kitid ng dadaanan mo, di ka makakadaan. Amen? You have to let go. And there will be something to endure. Amen? Kaya, dun tayo. Kahit mahirap, yun yung tamang lakaran. Amen. Jesus is the center. He connects us to the Father and to the Spirit. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 22. Ephesians chapter 2, verse 8 to 22. For through Him, we both have access to the Father. For through Him, si Christ yung sinasabi. Through Christ, we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Amen? So sa pamamagitan na tayo connected kay Jesus, meron tayong access sa Ama, and we are one in Spirit, and dahil dyan, nagdidwell daw si Father. Nagdidwell daw yung Father sa atin. Amen? Kasi nga, since we are the body, we are the temple of God. Amen? So conclusion, each of us who are part of the body of Christ are connected to one another. Amen? Therefore, we should help each other to be built up, to fulfill our calling, and to honor the Father as we grow and remain connected and united in Christ and bounded in one Spirit. Amen? Tulungan natin bawat isa.
Huwag natin kakalimutan na si Kristo ang ulo, tayo ay parte ng katawan, tayo kailangan sumunod, and tayo kailangan magkaisa. Amen? Hindi dapat tayo nagkakabahabahagi, hindi dapat tayo walang pakialam, kailangan maging parte ka. Amen? Ibig sabihin, gampanan mo yung pagiging parte ng katawan. Amen po ba? Amen? So, nawa po may natutunan tayo and may na-realize. And again, excited ang Lord sa kung ano yung magiging response mo sa na-realize mo ngayon. Amen? So tayo po'y tumayo. Tayo manalangin. Ayan. So pwede ba magkaroon tayo ng konting minuto na manalangin tayo sa Diyos? I-promise natin sa Lord. I know na mahirap mangako sa Diyos kasi kailangan mong tuparin. Pero mangako tayo sa Kanya at tuparin natin. Amen? Come on. Manalangin tayo sa Panginoon. God is waiting for you. Amen. Alam ko, may kanya-kanyang binarealize ang Lord sa bawat isa sa atin. At hingi natin sa Diyos na tulungan tayo na gawin yung nais niya, yung kalooban niya. Kapatid, hindi natin kaya sa sarili natin. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Amen. Come on, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na lumalapit kami sa iyong harapan. At nagpapakumbaba. Lord God, salamat sa pinarealize mo sa amin. Salamat sa nireveal mo sa amin. Salamat, Lord God, sa pinakita mo sa amin ngayong oras na ito. Alam ko, Diyos, na tinouch mo yung puso ng bawat isa sa amin. Even ang iyong anak, ang iyong lingkod, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin namin na patuloy na kumilos ka. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya sa sarili namin, O Diyos. Kaya kailangan namin yung tulong mo. Magawa namin yung purpose namin na mapaluguran ka. Na maipadama namin yung pag-ibig namin sa inyo. Sa kapwa namin, sa sarili namin. Lord God, tulungan mo kami magpatawan. Tulungan mo kami magpakumbaba. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan yung mga nangyayari sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto sa mga pagkakamali namin, sa mga nararanasan namin, Panginoon. Tulungan mo kami bumangon muli. Tulungan mo kami, Panginoon. Mula ngayon, sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng pagdidesisyonan namin, O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, O Diyos. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang kumilos. Sa'yo namin itinataas ang buhay na ito. Sa'yo namin inaalay, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Maging aming future, Panginoon. Sa'yo namin itinataas. Amen. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na itinataas namin, O Diyos, yung mga kahinaan namin. Patuloy na itinataas namin sa inyo yung mga kasalanan patuloy na nagagawa namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. And bigyan mo kami ng courage na magdesisyon, na talikuran at i-let go, Panginoon, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa buhay namin, Panginoon. At magsimulang pagpasukin yung magandang plano mo. Papasukin namin, O Diyos, yung mga bagay na karapat-dapat para sa amin.
yung mga bagay na the best para sa amin, yung mga bagay na makakatulong sa amin, Panginoon, para kami mag-grow, para kami mas maging malago pa sa pananampalataya, mas maging matured pa, at mas makilala ka pa namin, Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit mo para turuan kami, para tulungan kami. Mga ginagamit mo bilang pagpapala sa amin, Panginoon. At ganoon din, gawin mo kami pagpapala sa iba. Patuloy na idaloy mo yung kapangyarihan mo sa buhay namin, O Diyos. At ganoon din, magamit namin yung otoridad namin, Panginoon, na i-bind yung gawa ng kaaway, hindi lang sa buhay namin, kundi sa buhay ng mga malalapit sa amin, Panginoon, sa mga kapwa namin mananampalataya. Huwag mo hayaan maging mangmang kami. Huwag mo hayaan puro kasamaan. Huwag mo hayaan puro mga negativity makita namin sa isa't isa. Bagos mag-unawaan kami, mangibabaw yung pag-ibig, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Hindi namin kaya sa sarili namin, kaya kumilos ka, Panginoon. Kami mahina sa harapan mo, Panginoon. Kami wala magagawa. Kaya, O Diyos, kumilos ka sa buhay namin. We ask for you, Panginoon, for your help, Lord God, for your guidance, for your protection, Panginoon, for your wisdom. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil kahit hindi kami karapat-dapat, kahit na kaparusahan yung nararapat sa amin, patuloy na binibigyan mo kami ng chance. Patuloy na ino-offer mo yung salvation. Ino-offer yung freedom. Salamat, Panginoon. Wala kaming may tutumbas sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy na tanggapin mo kami. Patuloy na tanggapin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At hindi kami uuwi, Lord God, na wala kaming bitbit mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo kami, O Diyos. Patuloy na idaloy mo yung presensya mo sa buhay namin upang maging pagpapala rin kami sa iba. Salamat, Panginoon, that we claim all the victory, Panginoon, mula ngayon, O Diyos, hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. You be all the glory, Lord God, in Jesus' name. Amen.